Magandang araw mga ka-Pilipinas. Ito po ibabahagi ko sa inyo itong video kung paano po tayo makakapagtipid sa ating kinikita sa buwanan, sa isang buwan. Ito po ang nakikita ninyo ay tokwa, rekado, karning baboy, at saka meron po tayong gulay na kangkong para at least magkaroon man lang ng masasabi nating healthy or nutritious ulam or meal para sa atin. Ito po sa dalawa, ito po ay para sa aming dalawa mag-asawa or ka-live-in ko po. At alam niyo naman po, ito ay ulam na pwedeng gigisahin. Alam niyo naman po kung paano mag-isa. Hindi ko na po kailangan ipakita sa inyo paano ang pagluto nito. Ang pinaka dahilan po bakit ko po ito ibinabahagi ay para maipakita po sa inyo kung paano po makapagtipid para meron po tayong maiimpok na konting halaga mula sa ating kinikita kada buwan. Ang makikita po ninyo ay rekado na meron tayong toyo, meron tayong suka, meron tayong ground pepper, meron din po tayong oyster sauce. At syempre hindi nawawala ang bawang at sibuyas. Kami po nilalagyan namin ng siling labuyo. Karamihan po ng aming niluluto ay merong siling labuyo. Hindi naman kami taga Bicol, pero pampawala kasi yun ng umay para sa amin. At saka konting anghang lang para masarap po. Saka meron din po kaming, syempre ako yung magluluto, may ilalagay akong siling green. Ano bang tawag? Siling verde. Ano bang tawag doon? Hindi ko alam ang Tagalog word for that ingredient. For that, it's not gulay also. Right? Siling green. Ito po. So, ito mga ka-Pilipinas, magpasensya nyo na po. At pinakita ko rin po rito sa inyo ang lagayan ng aming bigas na paubos na po. Meron pa po sa kabila. Pero rito ay pinapakita ko po sa inyo para meron talaga kayong konsepto na paano makapagtipid po. Kasi alam naman po natin tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng bigas. Alam naman natin na ang bigas ay pinaka-kailangan, pinaka-unang pagkain na iniisip or kaya kinakain ng bawat Pilipino rito sa bansang Pilipinas. Yan talaga kanin, mahilig tayo sa kanin. Kaya yan po ang pamamaraan, simpleng ulam para makapagtipid po tayo. Kailangan po natin itong gawin para rin sa ating sarili kasi hindi natin na alam kung bakit sa tagal-tagal na ng panahon, ilang taon na, ay hindi nagagawa ng solusyon or kaya ng mabisang paraan kung paano po mapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi natin gawain iyon, pero umaasa tayo na itong mga taong nasa pwesto o kaya nasa kapangyarihan na inihalal ng maraming Pilipino ay maisagawa po sana nila ang kanilang mga tungkulin para matugunan ng mabisang solusyon ang bawat suliranin na kinakaharap ng bansang Pilipinas at syempre ang bawat Pilipino na naninirahan po rito. Kahit nga yung mga OFWs na nandun sa ibang bansa, apektado sila kasi sila ang nagpapadala ng pera na kinakailangan ng mga kapamilya nila na naiiwan dito sa Pilipinas. Diba? Tama po ba ang sinabi ko? Maaari naman po kayo mag-komento riyan para meron po tayong iba't ibang malalaman at mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman kung paano po natin itataguyod ang ating sarili, lalong-lalo na rin kung meron na tayong mga kapamilya. Salamat po mga ka-Pilipinas sa inyong panunood at pakikinig. Nawa po tayo ay